At mga idol, pahuwi na naman ang alipin ng koron. Kawawa. Kaya nag-overtime kasi ako. Hindi namin, no, company ng Lehenco. Marami pa rin yung mga nagtatanong about dito sa Lehenco company. Kawawa, pahuwi na tayo. Ang company namin Lehenco. Buti na lang hindi masyadong maulan. Ayun. Idol. Shout out idol. Ay, mga natin. Mga idol. Grabe. Wala masyadong Buti na lang hindi masyadong maulan. Kahapon grabe, basang-basa tayo ng basang-basa tayo ng ulan. Ayan, sa mga ito namang sabi ko, sa mga nag-message sa atin na hindi ko nare-replyan, ay idol, lagi kong humihingi ng pasensya kasi talagang busy tayo sa trabaho. Yung mga comment na natatabunan, kasi halos araw-araw marami akong mga nare-receive ng mga message. Ayan, sorry talaga mga idol dahil alam niya naman busy nga sa trabaho. Malapit naman tayong magbakasyon, kakauwi lang natin ng Pilipinas. Pero bakasyon ulit. Ganun talaga. Kapag okay yung company, stable tayo dito. Pero kapag pangit na, alam nyo naman, pwede na tayong lumipat. Pero para sa akin is good pa naman si Lehenco. Ay sinasabi ko, laki to. Kasi dito sa part na ito, ito mga parkingan ng scooter tsaka mga bike. Kahit na sabi mong nasa company ka, hindi natin maiwasan na mawalan ng mga gamit. Ay, may mga kasamaan tayong Pilipino dito na nasikwat ba yung scooter. Tingin ko gabi ata na nanakaw. Ay, dalawang scooter yon. Kaya nalaglag yung natin. Kaya ang ginawa ko, ayan, bumili ako ng solid na tawag nito, lock. Ewan ko lang kung mabulkot pa ito. Hindi naman na siguro. Ayun, itong ganito pa lang 900 check rounds na. Diba? Mahal lock pa lang yan. Yung ulan, sabi kong wag umulan naman na. Kawawa. Buti lang naka safety tayo ng jacket. And ganito ako kapag nagda-drive ako ng scooter. Siyempre kailangan dapat laging safe. Biyahe na tayo. Marami akong nare-receive about dun sa family reunification. Napakaraming interesado. Gustong malaman kung magkano daw ba yung ibabayad. Kahapon basang-basa ako ng ulan, grabe. Lakas ng ulan, kaya ngayon naka-dubli ako ng jacket. Itong jacket ko waterproof. Ay, shout out kay Bes na nagbigay nito. Ito yung lagi kong ginagamit. Napakaraming interesado about dun sa family reunification na in-upload ko na video. And mga common na tinatanong sa magkano daw ba yung magagastos, sa magkano presyo, ano yung mga requirements. Ay, sa video na ito idol, ayan, nagawan ko na ng video to. Gagawin ulit natin. Siyempre, sa mga bagong viewers natin, hindi tayo nagsasawang i-share yung mga nalalaman natin about dito sa bansang Czech Republic. And kahintay lang natin Ayun, sa mga gagastos, kung nasa magkano ba yung magagastos, depende yan idol, kasi dito sa Czech Republic marami din mga consultant na nag-asikaso. Iba-iba yung presyo na babayaran. Kung halimbawa sa consultant ko ikaw pumunta, sabihin na natin na ito yung sa vlog ko ng mga nakaraan. Hindi mo kasi nabanggitin yung presyo kung nasa magkano. Ito, babanggitin ko na. Nasa 70,000 Czech crowns, including na lahat doon mga ka-idol. Kasama na doon yung ticket, as in lahat na. Pero sa Pilipinas, hindi kasama yung bayad sa hindi kasama yung bayad sa BFS, yung sa pag-apply ng visa. Yung sa Pilipinas naman nasa around, tingin ko 12,000 Philippine money yung babayaran mo doon. Tapos yung mga pagpapapustil ng PSA, mga marriage certificate,
Nagawa ko na ng video to sa ano ba yung mga requirements ay check nyo lang yung sa YouTube channel ko. Ito pa yung mga requirements about sa family verification. Pero sa video na to, babanggitin natin yung presyo lang kung nasa magkano. Ayun, sinabi ko kanina 70,000 check round dun sa consultant ko. Kasama na lahat yun mga idol ha. Kapag dito wala ka nang ilalabas na pera dito sa Czech Republic, sila nang bahala sa lahat. Hindi na rin kailangan ng kung nasa magkano yung laman ng bangko mo. Yung iba kasi meron pang sabi lalaman ng ano, 100,000 para ma-approve yung sa ministry mo. Kasi yung mga kasamahan ko ganun ang sinabi. Pero nandito rin naman sa ano, sa Czech Republic yung ano, kanilang mga asawa. Pero tayo kasi by this coming August mag-start na tayo ng ano natin requirements. Mag-start na yung requirements. Basic lang naman mga requirements. Ay, passport sa Pilipinas, dapat naka-apostil yung ano pin. Tapos translate yung 70,000 check rounds, sama na lang yun pati translation. Tapos pagdating ng asawa mo dito, yung sa biometric meron na ring schedule. Meron ding 20,000 check rounds package, pero ikaw yung bibili ng ticket at saka insurance. Yun ang pinagkaiba sa 70,000 check rounds. Pero sa akin kasi yung nasa babayaran ko lang, kasi andun ako ng tawag nito ng lehen ko, sa 55,000 check rounds yung inabit kong pahin. Yan, 55,000 installment. First 6 months 5,700. After 6 months 3,700. Bali 1 year siya. Kahit di na abutin ng isang taon yung pagbabayad mo, at least mabuo mo yung 55,000, walang problema. Halimbawa dalawa na kayo trabaho dito ng asawa mo, madali na lang mabuo yun. So 70,000 check rounds naman, ayun, I think sa isang taon din pagbabayad. Pero mababa na yung presyo na yun kasi kasama na yung ano doon, yung ticket, yung insurance, sila na rin bahala doon. Basta lahat na mga kaibol, lahat na yun sa 70,000 check rounds. Then naging 55 sa akin, nabigyan ako ng discount dahil yung agency o consultant ang mag-asikaso is under ng company namin ng lehen ko. Kaya meron kami discount. So mababa pa rin yun, 70,000 ha. Kasi kasama na lahat eh. Ang hindi mo lang babayaran, yung babayaran mo pa lang pala yung nasa Pilipinas na yung sa pag-apply nga na yung napakita ko kanina, pag-apply ng PFS, kumbaga visa. Ayun mga ka-idol, ayun sa mga nagtatanong magkano ba yung presyo, ayun binanggit ko na. Hindi naman tayo madamag sa kaalaman natin about sa Czech Republic. Kaya yun, share ko na. Alam nyo ba mga ka-idol, isa sa mga nagandahan ko rin dito sa Czech Republic, napakalinis ng lugar, tapos napakatahimik. Yun isa sa mga nagandahan ko rin dito. Tingnan nyo yung paligid, napakalinis. Saka yung mga tao lagi sa ano, nasa loob ng bahay, wala akong halos
nakikita mga nagmarkisan dito sa daanan. Tinapon lang yun, oh. Tinapon lang yung foam, oh. Higaan. Yan yung sinasabi ko sa nakarang video ko, na kapag may mga gamit sila dito na hindi na kailangan, doon nila inilalagay o itinatapon. Hapon, grabe, basang-basa ako ng ulan dahil hindi tayo naka-jacket. Lakas ng ulan kahapon. And kung nakikita yung sa dyan ko medyo malaki, pag yan mga ka-idol na baka sabihin yung malaki dyan. Kawawa. Dito ako araw-araw dumadaan, pauwi, papasok ng trabaho dahil mas safe dito kaysa doon sa highway. Kasi dito wala masyadong dumadaan ng mga sasakyan, saka dire-diretso yung biyahe natin dito. Ganda ng ano mga kaidol, ganda ng view, lalo kapag nag-autumn na. Autumn, yung green na puno na yung mga dahon na yan, magdidilaw yan, papalit ng kulay. Pagkatapos nun, ayan, maglalagas naman na yan. Tapos ayun na, start na ng pagulan ng pagulan ng snow. Ayun lang, bilang isang OFW, araw-araw trabaho, bahay, trabaho. Everyday routine natin dito, bahay, trabaho. Sa mga nangangarap na gustong makarating dito sa bansang Czech Republic or any part of Europe, ayun, lagi kong sinasabi sa inyo mga ka-idol, kapag mag-apply kayo, maging wise lang, maging matalino. Huwag kayo kaagad na pumapatol, huwag yung madaliin yung proseso. Kasi minsan sa pagmamadali ninyo, yan nagpo-post ng yung kumbaga na-i-scam. Kahit sabi mo magbayad ka para mabilis yung proseso, para mabilis makarating dito. Sa panahon ngayon, hindi mo kailangan magmadali. Dahil marami na akong mga na-receive na mga message o comment regarding sa mga ganyang proseso na nagmamadali masyado. Sad ko sa'yo na na-scam, naluloko, laki ng binabayaran. Kaya mas recommended ko na mag-apply kayo sa mga legit na agency kung gusto nyo makarating dito sa Europa o dito sa bansang Czech Republic. Ang isa sa mga kagandahan dito sa bansang Czech Republic mga ka-idol, hindi tulad sa ibang part ng Europe, dito kapag ayaw mo na yung trabaho mo, within 6 months pwede kang lumipat ng ibang company, or kahit sabi mo isang taon, pwede 8 months, tapos 6 months, 2 months rin there, bali 8 months. Yung case ko dati, bago lang ako dito sa Czech Republic noon, nung nalaman ko na gano'n yung policy nila dito, ay lumipat ako ng ibang company. Company ko dati, Pauresia, yan yung unang company ko, pero salamat pa rin dahil sa kanila at sa Prime Molten Power Agency na nakarating tayo dito sa Czech Republic. After nun, ayun, lumipat ako ng company sa Lenko. Hanggang ngayon nasa Lenko pa rin ako. Kasi yung inahabol ko dito, sayang kasi yung mga panahon, yung mga araw na lumilipas. Yung sahod yung kasi yung inahabol ko talaga. Dito sa Czech Republic mga ka-idol, hindi porket Europe ito, sabihin nyo, baka sabihin ng iba, yung mga di nakakaalam, na yung pera dito is euro. Ang Czech Republic mga ka-idol, meron silang sariling currency, tinatawag na Czech Korona o Koron. Yung palitan ngayon medyo maganda-ganda kasi sa palagay ko 2.90
na ata ngayon. Malaki-laki na. Hindi tulad dati, nung dating ko dito, nasa 2.4 lang, medyo mababa. Pero ngayon, mataas na yung palitan. Ayan, yung cherry na yan, dyan nanguha mga karang araw. Medyo naubos na ata. Ayun, share ko no, sa mga nangangarap na makarating, gusto makarating dito. Ayan, tuloy nyo lang ng mga idol, apply lang kayo sa mga legit na agency. Apply sa mga legit na agency, huwag magpapaloko, dapat maging matalino, maging wais. Dito sa Europe, hindi porket Europe, malaki na kayo dyan sila sa sasawarin dito, hindi mga kaidol ha. Ayun, dapat maging matalino kayo. At gawin yung inspirasyon tong video na to kung halimbawa gusto nyo makarating dito sa Czech Republic or any part of Europe. And marami na rin tayong mga naging inspired sa mga videos natin na ngayon nandirito na sa Czech Republic. Nagpapasalamat sila dahil sa mga information na binibigay natin is nakarating sila dito. Yan, sa mga hindi pa pala nakasubscribe o follow sa YouTube account natin, sa TikTok account natin, huwag niyong kalimutang i-follow at subscribe mga idol. Pahit na rin ang notification bell sa YouTube channel natin. Ayun, kung napapansin nyo, lagi ako mayroong suot na vest kasi sinusuot ko ito araw-araw para mabilis tayo makita. Kasi dito kapag madilim, kailangan meron ka nito kasi pag nahuli ka ng pulis, meron multa. Dito sa Czech Republic mga idol, napaka okay dito, 100%. At saka yun nga, nabanggit ko sa mga videos ko, within 6 months na pag-stay mo dito, pwede mo makuha yung family mo. At within 6 months na pag-apply mo ang family reunification, nandirito na rin yung pamilya mo. So kapag nandirito na, hindi ka mahuhusik. Tayo, darating rin tayo dyan sa point na yan. On the process na tayo, syempre unahin natin yung asawa natin. At kung kaya pa, baka isunod na rin natin yung mga anak natin. Ayun yung accommodation namin. Ito. Ayan, Hornet Fortunets prahan na yun. Ayan, saan ka galing madam? Borong no. Buti na lang hindi masyadong maulan. Kahapon basang-basa tayo ng basang-basa tayo ng ulan. Ayan, ito yung accommodation namin. Ayan, kita nyo, di ba? Ayan o, may CCTV sa camera. Ay, CCTV sa taas. And yung accommodation namin, puro kami dito. Puro kami Pilipino. So, ilan lang yung mga ibang lahi. Ito yung loob ng bahay namin. Di ba? Amoy ano? Amoy ulam. Amoy adobo. Adobong manok ata yun. Adobong baboy. Ay, ngayon lang ako nakarating kasi nag-overtime ako. Dito na tayo. Ay lang.